Muling nagpatuloy ang pagdinig ng Senado sa mga katiwaliang nasa likod ng mga proyekto ng gobyerno kontra baha kahapon. Sa gitna nito, nagtanong si Curly Discaya kung ano na ang estado ng aplikasyon nilang mag-asawa sa Witness Protection Program o WPP ng Department of Justice. Ayon sa Prosecutor General ng DOJ, hindi pa nila na-evaluate ang application simula nang sabihin ng mag-asawang hindi na sila makikipagtulungan sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure noong October 15. Hindi na rin naman pumupunta ang dalawa sa DOJ pagkatapos nito. I think it should be explained to the couple, sir, that there is no such thing as an ex-deal here where they will provide us with documents and then we will immediately, or the Witness Protection Program will immediately give them a memorandum of agreement. In other words, hindi kaliwaan. Hindi po kaliwaan yan. Giit pa ni Fadulyon, ang mga salaysay ng mga diskaya ay kailangan pang dumaan sa pagsusuri upang malaman kung magko-comply sa requirement ng WPP at kung makakatulong ba sa mga kasalukuyang umuusad na investigasyon. Anya sa ngayon, wala sa mga sinasabi ng mga diskaya ang makakapagbigay sa kanila ng proteksyon mula sa naturang programa. A simple statement telling us or naming 100 names will not make any difference unless the same can be substantiated. And thus far, we have not seen any, and therefore there can be no evaluation that can be made or be given by the Witness Protection Program. Payo ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Panfilo Lacson, isugal ng mga diskaya ang kanilang mga nalalaman. My advice to you, Mr. Rizkaya, sumugal kayo ng konti. Wala yung hindi pwedeng siguruhan. Lahat yan susugal. Kasi once na ma-admit kayo, wala pa rin kasiguruhan na tuloy-tuloy kayo may immunity. Samantala, nagkainitan naman si Senator Rodante Marcoleta at Prosecutor General Fadulyon nang mapag-usapan kung kondisyon ba talaga ang restitution o pagbabalik ng yaman para maisailalim sa Witness Protection Program. Ayon sa Senador, wala ito sa batas. Pero ayon sa Prosecutor General, kasama ito sa terms and conditions ng Memorandum of Agreement ng WPP. Again, we take exception to the statement of the good senator that we are being selective. The process of application... Yun ang ginagawa the process of You're application, making a sir... selective application of the law. Sinasabi natin walang requirement ng restitution. Will you agree? I agree, sir. It is Oh. not explicitly stated in the law. It is not explicitly stated in the law, but... It is not explicitly stated in the law, but you're requiring them to restitute. No, sir. Let me just explain, if you will allow me to finish. There is What? no explicit provision in the law calling for restitution. However, there is a memorandum of agreement whereby terms and conditions can be stated therein. Ayon kay Marcoleta, para lamang sa nag-a-apply bilang state witness ang kondisyon na magbalik ng yaman, ngunit hindi sa lahat ng nagnanais ng proteksyon mula sa pamahalaan. Huwag Precisely, mong sir. iisipin na i-include mo yun sa memorandum. You are deviating from the law itself. There is no deviation, sir. Sabihin mo sa akin kung anong provision that the memorandum will require restitution. There is nothing in the law, again, which states Ito that... yung problema ninyo. Palagi kayong ganyan kung makipag... Ano, sir, we're being very candid with the and then sasabihin you committee. take exception. Kayo ang nagte-take exception. Pati batas binabago ninyo. No, sir. If the Diskaya couple would want to be admitted, all they had to do is go through the same process. But it's not a matter only of... Pumunta na sila. Paggigiit ni Marcoleta, restitution ang unang hinihingi ni dating SOJ at ngayon Ombudsman Crispin Remulla sa mga diskaya noong mga nakaraang pagdinig. Kaya ito ang nakikita niyang dahilan kung bakit hindi ma-evaluate ang aplikasyon ng mag-asawa. Paliwanag ni Fadulyon, walang required na restitution kung nagnanais pa lamang sumailalim sa WPP. Pumapasok lamang ang kondisyon ng pagsasauli ng yaman kapag qualified na sa programa at mayroon ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng applicant at Department of Justice. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.